Ang ating Vice President ay ibinoto ng mahigit na 32 million Pilipinos. Inimpeach nila yung Vice President. Walang basihan ang impeachment. Bakit po? Gusto nilang tanggalin ang Vice President, interesado sila na mawala ang Vice President sapagkat siya lamang ang makakalaban nila sa susunod na presidential election. Yun. Akala naman nila maloloko nila yung taga Valencia Bukidnon. Hindi kagaya ng gustong mangyari ng aming leader sa House of Representatives na nanggaling lang sa Tacloban. Ang gusto niya tanggalin niya ang Vice President. Kinasangkapan niya ang mga representatives. Mahigit na 200 ang pumirma. Hindi nila kayo kinonsulta. Hindi man lang sila nagtanong sa inyo. They owe it to the people. Kailangan nilang konsultahin kayo sapagkat napaka-importanting issue to. Tatanggalin mo ang Vice President nang hindi mo kukonsultahin ang iyong mga constituents? Hindi pwede yun. Pumirma sila nang hindi kayo kinukonsulta. Alam ninyo kung bakit sila pumirma? Alam na ninyo ang dahilan. Matalino ang taga Valencia Bukidnon. Nakakita na naman ako ng napakaraming tao na kapag tinitingnan mo yung mga muka, nasasalamin ko din ang nilalaman ng kanilang puso. Tapat na tapat. Malayong malayo sa mga kasama ko sa House of Representatives. Doon. Doon, kunwari, nakangiti sila sa'yo. Kunwari lang, nakangiti. Pero yung nilalaman ng puso, walang laman. Kasi po, sinasabi ko sa kanila, maraming mali ang ginagawa natin. Dapat ang gawain natin, ibase natin sa ating mga tuntunin. Meron tayong House Rules and Regulations. Kagaya ng ginagawa ninyo sa ating Vice President. Ang ating Vice President ay ibinoto ng mahigit na 32 million Pilipinos. Inimpeach nila yung Vice President. Walang basihan ang impeachment. Bakit po? Sabi po nila, meron daw problema sa pagkakagasta ng pondo ng opisina ng Vice President tungkol dun sa confidential funds.
Yun po ang kanilang sinasabi. Yun po yung aligasyon. Sabi ko sa kanila, o sige, gawin natin. Pero, isama natin yung mahigit na 400 offices na meron ding confidential funds. Para parehas ang laban. Hindi mabuti na isa lang ang tatargetin mo. Matalino ang mga Pilipino. Lalo na yung mga taga Valencia, Bukidnon. Sabi ko, mahalata tayo ng taga Bukidnon sapagkat namemersonal tayo. Isama mo lahat yung 400 para sa ganun, walang personalan. Hindi po nila alam. Ayaw po nila. Alam na po ninyo ang dahilan kung bakit ayaw nila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President. Interesado sila na mawala ang Vice President sapagkat siya lamang ang makakalaban nila sa susunod na presidential election. Iyon. Akala naman nila, maloloko nila yung taga Valencia Bukidnon. Salamat po sa pagkakataong ito na binigyan niyo ako ng pagkakataong magkita-kita tayo. Hindi kagaya ng gustong mangyari ng aming leader sa House of Representatives na nanggaling lang sa Tacloban. Ang gusto niya tanggalin niya ang Vice President. Kinasangkapan niya ang mga representatives. Mahigit na 200 ang pumirma. Hindi nila kayo kinonsulta. Hindi man lang sila nagtanong sa inyo. They owe it to the people. Kailangan nilang konsultahin kayo sapagkat napaka-importanting issue to. Tatanggalin mo ang Vice President nang hindi mo kukonsultahin ang iyong mga constituents? Hindi pwede yun. Pumirma sila nang hindi kayo kinukonsulta. Alam ninyo kung bakit sila pumirma? Alam na ninyo ang dahilan. Matalino ang taga Valencia Bukidnon. Darating na naman po ang eleksyon. Lalapit na naman sila sa inyo. Lalapit na naman po sila sa inyo. Dala-dala po yung AIX. Yung AKAP. Yung tupad. Bakit? Ang mamamayan ba ng Valencia Bukidnon, ang katapat niya ay konting perang ibibigay sa kanya? Kaya bang tapatan yung dignidad at karangalan ng mamamayan ng Valencia Bukidnon? Kaya bang pasayahin lang kayo sa isang araw, pagkatapos yung lahat ng araw, malungkot na kayong lahat? This is not how to govern the country. Hindi ito in governance. Hindi tungkulin ng congressman o senador na siya mismo ang magdala ng AIX, ng AKAP, ng tupad.
Kayabangan po yun, pagpapasikat yun. Hindi dapat mangyari yun. Kasi ang akala nila, pag inabutan po kayo ng konting pera, parang utang na loob nyo sa kanila. Hindi po ganun eh. Dapat kasi hindi na pinadadaan sa mga congressmen para hindi sila makapagyabang, para hindi nyo tanawin ng utang na loob. Kung ako lamang ang masusunod po, total, konting pera lang naman yun eh. Magsakripisyo na tayong lahat. Pag lumalapit si congressman o kaya si senator, kandidato, kung kaya ninyong gawin, huwag na nating tanggapin. Kung kaya, ha? Kung gusto nyong tanggapin, tanggapin nyo. Total, sa inyo naman yun eh. Pero huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. Hindi nila pera yan. Hindi galing sa bulsa nila yan. Ngunit kung kaya ninyong huwag tanggapin. Halimbawa, ma'am, halimbawa, inaabot niya sa'yo. Sinabi ni ma'am, Kong, sa'yo na lang yan. Hindi mo kayang bilhin ang aking dignidad. Alam po ninyo? Parang sampal sa mga mukha nila yun. Sapagkat nung inimpeach ang Vice President, hindi ka man lang nilapitan. Bakit? Gusto mo bang i-impeach ang Vice President? Ayaw mo eh. Pero siya gusto niya. Sapagkat alam na ninyo, magkano ba ang dahilan? Magkano? Napakarami pong problema ng ating bansa. Baka hindi ninyo alam, pero alam ko, alam na ninyo. Ang presyo po ng pangunahing bilihin sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na ang pagkain, napakataas po. May nangako dyan na 20 pesos per kilo. Yung ayaw matanggal ang Vice President, iboto ninyo ang kandidato ng PDP laban. So, we have simplified the issue. Isang issue na lang. Dito o dito. Maliwanag po yun. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kailangan po ninyo na magdala ng mga senador na magko-constitute ng susunod na kongreso. Yung paglitis nila sa Vice President ay matutupad sa susunod na Senado. Kapag walang number na tutulong sa Vice President, matatanggal nila ang Vice President. Ang kailangan para matanggal ang Vice President, 16 na boto ng mga senador. 2/3. 2/3. So, kailangan maglagay kayo ron at least, siyam. Kasi pagka siyam ang nandun, 24 minus 9, 15 na lang, di ba? Pag 15, hindi matatanggal ang Vice President kasi ang kailangan 2/3. So, kailangan meron kayong siyam na madadala sa Senado. Mahirap po bang gawin yun? Mahirap po bang gawin na magdala tayo ng at least 9 senators that will defend the Vice President? Palagay ko nga po. Nasa atin lang po yun. Nasa atin lang po yun. Kahit gaanong pera ang ibigay nila sa inyo, tandaan po ninyo ito. Pasasayahin lamang nila kayo ng isang araw. Isang araw, Diyos ko naman, isang araw. Hindi po yun ang kailangan ng Pilipino. Ang kailangan ng Pilipino,
i-provide natin ang mga kondisyon para lumago ang kabuhayang pambansa. Magkaroon ng mga pagawaan, mga negosyong tatayo sa ating bansa para dumami ang trabaho, dumami ang pagkakakitaan ng tao. Yun ang gusto ng Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng ayuda. Ang ayuda ay pwede lang pagka-krisis. Nasunugan, nabaha, binagyo, kailangan mong tulungan. Yan ang essence of brotherhood. Pero hindi sa normal na panahon. Hindi yung tuwing eleksyon meron kang ayuda, hindi po yun. Huwag po ninyong ipagbili ang inyong kinabukasan. So ayan po mga kababayan, si Congressman Rodante Marcoleta na nandun po sa may Valencia, Bukidnon. Ayan, at sabi nga po napakaraming tao daw mga kababayan yung pumunta doon sa event na yun doon sa Valencia, Bukidnon. At muling tinalakay nga po ni Congressman Marcoleta mga kababayan itong impeachment ni VP Sara, no, na minamadali nila, walang basihan at talagang sinadya or gusto talaga nilang i-remove, no, or tanggalin si VP Sara dahil si VP Sara ang matunog na makakalaban nila sa presidential election sa 2028. At pati po si House Speaker Martin Romualdez ay nabanatan din po niya dahil gusto nga daw pong tanggalin nga or ma-impeach, no, itong si VP Sara, at ginamit pa itong mga congressman para pumirma doon sa impeachment ni VP Sara mga kababayan. At dagdag niya pa na kung maaari, no, huwag tanggapin yung mga akap tupad na ibinibigay ng mga congressman or senador na pumupunta doon sa kanilang mga lugar hanggat maaari, no, wag daw tanggapin dahil malaking sampal daw po sa kanila yan pag hindi mo tinanggap yung mga dala nilang mga ayuda. Pero kung tanggapin naman, wag daw magpasalamat mga kababayan dahil hindi naman po nila pera yun. Ayun, at dagdag niya pa na kailangan manalo ang lahat ng mga PDP laban na senatoriables para magkakaroon ng sapat na numero pagdating doon sa Senado at hindi na ma-impeach itong si VP Sara mga kababayan. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa pagbisita ni Congressman Marcoleta doon po sa Valencia, Bukidnon, na kung saan dinumog po siya ng maraming tao doon. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.